Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 27, 2025. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, nasa vicinity na nga po ito ng Quezon. At asahan nga po natin yung mga biglang pagbuhos ng pagulan. At yung isang LPA nga po na nabuo dito naman po sa may parte ng West Philippine Sea ay nasa west of Pangasinan naman po yan. At ito nga pong nasa West Philippine Sea, ayon sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito po ay nasa 50% chance na posibleng mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo habang nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa 50% chance po yan, ha. Asahan nga po natin yung LPA, apektado po niyan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, at yung Southwest Monsoon naman o yung habagat, apektado po niyan ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, at kasama na rin po yung Northern Mindanao. At ayon pa rin po sa ating European Center, sa ating advanced weather forecast, lalong-lalo na nga po pagpasok ng September, asahan natin may mga sunod-sunod na sama ng panahon po tayong i-monitor. Yung iba ay halos mababa naman ang tsansa na maging bagyo, pero inuulit natin mataas pa rin ang tsansa na magbago lahat yan. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung dahan-dahan na paglakas nitong low pressure area na nasa West Philippine Sea, habang nalusaw naman yung isang low pressure area na nasa parte naman ng Quezon. At ayon nga po dito sa European Center, posible nga habang nasa loob pa po yan ng Philippine Area of Responsibility, posible po mag-develop yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, pero posible pa rin magbago yan. At hanggang sa katapusan nga po ng Agosto, asahan nga po natin na mararanasan pa rin natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan muli dahil nga po sa pag-enhance nitong sama ng panahon na nasa western section ng ating bansa dito sa habagat. At pagdating naman po ng September 1 hanggang September 2, asahan natin naman na may mga chance pa rin ng mga pag-ulan. At dito naman po sa may parte ng eastern section ng Visayas, magkakaroon ng panibagong low pressure area pero malulusaw din po yan kagad. Asahan natin na tuloy-tuloy pa rin po na magpapaulan itong habagat dito nga sa may western section ng ating bansa, pero may mga kumpulan pa rin ng kaulapan dito naman po sa may parte ng eastern section ng ating bansa. At dito naman po, pagdating naman po ng September 1 to 7, ito po yung ating magiging possible scenario. Makikita natin, mas matataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa darating na September at may mga tsansa ng mga posibleng sama ng panahon. Dito nga po, papunta pa rin yan sa may parte ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, or dito naman sa eastern section ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan para nga po sa mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Inuulit ko po, ito pong nakikita natin ngayon sa ating monitor is advanced prediction pa lamang ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan dahil malayo pa nga itong nakikita natin sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. At kung mapapansin nyo nga po, halos sa puro Northern Luzon, extreme Northern Luzon ang maapektuhan ng mga pag-ulan. Meron din po sa may parte ng Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon at nagkakaroon ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.